Happy birthday, Rian Ramos! Naku, naimbitahan kami doon sa kanyang birthday feeding program. Feeding program, ano nga ba yung invitation? Kasi sa Manila nangyari yan last Thursday, October 3 na ba? Hindi ko na Yes, nagkaroon nga po ng event itong si Rian dahil nga nagiging sobrang aktibo na rin siya sa hinahanap ko lang nakatungo ako kaya hinahanap ko pasensya kayo. Charot! Nasaan na ba yan? Ito, yun. Ayun. Naimbitahan tayo ng Michael's Oikokos Management. Ito yung management outfit na namamahala sa mga PR and yun, parang career na rin ni Rian Ramos na nagkaroon siya ng birthday charity sa MLQU sa Manuel L. Quezon University sa Hidalgo, Manila last October 3 nga. Ayun, nagpakain sila doon ng mga beneficiaries nila, mga solo parents, nagbigay din ng mga livelihood cards, mga ganyan. O di ba ang saya-saya lang. Na alam naman natin lahat na ginagawa ito lahat ni Rian sa pagmamahal niya sa kanyang boyfriend na sa kasalukuyan si SV na tinatawag o si Sam Versosa na alam natin nag-file na rin siya ng certificate of kanyang candidacy para tumakbong mayor sa Manila at talagang banggain ang mga pader na doon, ang mga institusyon na sa public service ng ating kaibigan ni kumparing si Yorme Isko Moreno at ang current mayor na si Madam Hani Lacuna at may mga iba pa sigurong tatakbo rin. Pero si Sam Versosa nga ay buong tapang, buong giliw niyang sinabi in a parang press con na napuntahan namin kung saan nagpa-auction siya ng 10 sa kanya mga personal collection ng mga luxury brand cars na talaga namang nakakamangha kasi ang dami nga nang iintriga at isa na ako dun sa mga nagtatanong kung paano niya na-accumulate yung ganong klaseng yaman kasi siguradong sa mga mahihilig sa mga mamahaling mamahaling mga sasakyan, alam nila na ang isang presyo pa lang noon umaabot na ng kung ilang milyon. Kasi nga po ito, ginagawa daw ito ni SV o ni Sam Versosa bilang hindi lang paghahanda sa kanyang papasuking larangan dyan sa Manila. Although, isa na po siyang sa kasalukuyan ay kongresista siya, nagre-represent siya ng isang party list. Pero gusto niyang subukan yung lungsod ng Manila dahil bilang lumaki siya sa Sampaloc at marami na rin siya mga advocacy programs at isa nga dito yung pagpapatayo ng mga dialysis centers at mga specialty hospitals na pangarap niyang i-spread over sa iba't ibang parte ng Manila. Pero itong una yata niyang itatayo ay sa Sampaloc kung saan siya lumaki. And ito nga ang naging rason kung bakit pina-auction niya ang 10 sa kanyang mga mamahaling mga cars o sasakyan para, alam mo yon, pasimulan ang pagpapatayo ng mga sinasabi nating specialty hospitals or mga dialysis centers na talaga namang magre-require syempre o magdidiman na hindi lang basta 100 million na pera, kundi malaking pera. So, sa gitna ng lahat ng ito, ang aktres, ang maganda at mahusay na aktres na si Rian Ramos ay talaga namang todo suporta din sa pagtulong, sa pagbibigay ng ayuda dito sa kanyang boyfriend na sure naman tayong nagmamahalan sila. Although alam natin na nahiwalay na rin itong si Sam sa kanyang unang nakasama at meron siyang, if I am not mistaken, 3 anak na malalaki na rin ngayon. So, at dahil naiintriga na nga rin si Rian na parang masyado siyang nagagamit, quote-unquote, ng ito ni SV sa pamumulitika nito, talagang diretsahan din kami sinagot ni Rian na sanay na siya. Sabi niya, kung sa iba nga daw ay nakakatulong siya, bakit ang hindi dito sa taong kanyang minamahal? For as long as nakikita daw niya at may karapatan siyang sabihin na nararamdaman niya yung laman ng puso, laman ng isip, so tutulong siya. And hindi nga lang namin natanong si Sam na
na ang lakas nga ng loob, sorry again sa term na ginamit namin, na malakas ang loob, matapang siya para labanan or kalabanin ang mga malalaking pangalan sa Manila pagdating sa pagiging kandidato sa mayor. And sa mga naglalabasan ng mga chika, parang sinasabi naman ni Sam na may mga sarili siyang hukbo ng mga supporters na naniniwala sa kanya at nag-iengganyo siya na yung posisyon na yun ng kanyang takbuhan or doon siya pumasok kasi mas marami siyang pwedeng magawa na bago naman daw sa paningin ng mga taga Manila. So, hindi natin ginagamit itong ating Marites University, Unbettable Channel sa puntong yan kasi binabalita nga natin dito dahil sa una nga binati natin si Ria ng happy birthday at hindi rin naman masama bilang isang celebrity na actually nung October 1 pa lang naloka na tayo sa dami ng mga celebrities na nag-file ng kanilang certificate of candidacy. Pangalanan natin yung ilan dyan, kagaya ni Ayon Perez na nag-file ng COC niya sa Tarlac, tatakbo siya bilang konsehal doon. Si Enzo Pineda, tatakbo bilang konsehal din, kasama ni konsehal Alfred Vargas, ang ating kaibigang si Alfred. And pati si Marco Gumabaw, nag-file din siya ng kanyang COC sa isang distrito naman sa Camarines Sur para maging kongresista rin. At hanggang vinavlog natin ito, alam natin, kahit si Dr. Willie Ong, ay ang asawa niya ang nag-file ng kanyang COC para sa pagkasenador naman. At marami pang iba tayong ibabalita dito as habang itong Oktubre na ito ay sinimulan nga po dahil nga po dahil nga po nagsimula na ang pagpa-file ng mga kandidatura at of course sa Batangas ang minamahal po nating si Ate V, ang Queen Star for all seasons na si Miss Vilma Santos na muling tatakbo bilang gobernador. Ang magiging running mate niya ay ang kanyang anak na si Luis Manzano na magiging vice governor naman ang tatakbuhan. And si Ryan Christian na tatakbo sa isang distrito, if I am not mistaken, is gonna run for Congress for the 6th district ng Batangas. At ang incumbent vice governor na si Mark Leviste na sana ay noon kung hindi sana daw tatakbo si Ate V siya ang puposisyon bilang gobernador, nagpasabi na hindi niya kayang kalabanin ang Ate V, kaya tatakbo na lang siya bilang kongresista ng isa pa ring distrito sa Batangas. Yan yung mga ilan lamang po sa mga kaganapan. Plus of course, yung mga luma ng mga pangalan like sina Ping Lacson, sina Senator Tito Soto, sa Quezon City, muling nag-file itong sina J. Belmonte, at saka yung anak ni Tito Soto, basta yung Soto na Vice Mayor ng Quezon City at marami pang iba. And going back nga kay Rian Ramos, sinabi lang niya na bilang girlfriend nito ni Sam Versosa ay willing siyang kung tamang gamitin man yung term na magpagamit, ay willing siyang ganun nga ang itawag sa kanya kasi sabi niya higit kanino man sa tagal na ng relasyon niya dito kay Sam, nakilala niya ang pagkatao na to, kaya nga daw niya minahal is because nakikita niya ang bahagi ng puso nito na merong gustong gawin sa paglilingkod bilang isang politiko at marami mga proyekto. But the thing is, syempre, pagdating ng kampanyahan, ang dami mga maglalabasang intriga dyan and questions. At sinabi sa atin ni Rihanna, she's ready, sanay na siya, at ini-expect pa nga niya ang mas malalala pang mga intriga. And siguro isa sa haharapin nila ni SV o ni Sam Versosa, yung mga magiging katanungan ng sambayanan, lalo na yung mga botante dyan sa Manila, na kung paano talagang nakuha ng ganong kadaming milyon-milyon, parang tayong sinampal sa kahirapan as we said nung nandoon nga tayo. Dahil talaga namang grabe yung na-accumulate na yaman ni Sam Versosa since ma-involve siya dito sa Front Row Company noong 2009 at lumago na ito ng lumago at nagkaroon pa ng mga iba-ibang companies na talaga namang ang mga endorsers nila hindi mo matatawaran, mula kina Floyd Mayweather, ang mga ibang Miss Universe winners, yung mga grupo ng mga kilalang K-pop sa Korea, at maraming mga ibang top celebrities like dito sa atin na sina
Regine Velasquez at marami pang iba na talagang ini-endorse yung mga produkto at serbisyo nitong front row, kung saan nga sinasabi ni Sam na through the years, doon sila nagtagumpay at globally sa buong mundo, sa iba't ibang panig ng mundo, nakapag-establish sila nitong networking and marketing scheme, something na ito na kaya nagkaroon sila ng ganitong klaseng yaman. But still, may mga taong alam mo naman, mang-iintriga pa rin, magtatanong, at ito na magiging hamon nga ito, hindi lang kay Rian, kundi na rin syempre kay Sam na kanyang boyfriend, na sa ngayon nga ay sabi niya buong puso niyang niyayakap ang pagtulong at pagbibigay ng suporta. O, di ba? Yun lang. So, mga kaibigan natin dyan, again, happy birthday sa iyo, Rian Ramos. At least, pag ganito naman talaga tayo, kahit ang inyong lingkod, pag may mga birthday nagbibigay tayo ng what's this? Ng suporta, tulong, ayuda sa mga tao. And this time, pinili nga ni Rian ang mga single parents, ang mga kababaihan sa isang area diyan sa Manila. Doon nga nila ginanap ito sa Manuel Luis Quezon University ang pamimigay ng mga cards na pangkabuhayan, pagbibigay ng mga ayuda, mga gift packs at iba't iba pa na normal namang ginagawa din ng mga ibang celebrities pag sila'y gustong magbahagi ng kanilang kung ano mang meron silang inabot sa buhay. Nagkataon lang talaga na jowa niya o boyfriend niya itong si Sam Versosa, might as well. Di ba? Kumbaga sabi nga nila, hit many birds in a stone. So, okasyon niya, nag-birthday siya, karapatan niyang mamahagi kung saan niya ito gustong ipamahagi at kung kanino niya ito gustong ipamigay. Siyempre pa, alam naman natin lahat, siyempre mga voters, mga residente at mga constituents nito ni Sam Versosa sa Manila. And on that note, maraming salamat po sa panonood po dito sa aming munting channel at thank you very much sa mga subscribers po natin, especially those who are abroad na talaga namang they try hard daw to listening and to understanding our language kasi siyempre may konting barrier because most of ang talagang medium na ginagamit naman po natin dito is Tagalog or Filipino, but for the sake of our subscribers and supporters and watchers over there abroad in the US, Italy, in France, Spain, Singapore, Hong Kong, Dubai, and some parts of the Middle East and anywhere else. Good evening po and thank you very much to all of you and happy viewing. Magandang salamat. Ambet Nabos po. Thank you.